Napigtas na yung tsinelas ko. Ito. Ano to Islander. Galing pa to sa Pinas. Dala-dala ko pa to noon. So 3 years na siya. Yan o, ang nipis na. Wala na rin yung swelas na itim. So ang gagawin ko, remedyohan ko pa rin. Lalagyan ko ng glue. Ayan, ganyan. So ayan na. Okay na. O diba? Di may bagong tsinelas ulit. Kaysa bumili ng bago. Ayan. Pwede pa naman. Pagtsatsagaan pa. Okay, so nilagay na natin yung gulong. Kasi magpapalit ako ng gulong kasi naka winter tire pa lang ako. Dito na tayo sa talyer mga katropa. At dito ako nagpapaayos dito. Ayan. Kaso meron pang inaayos na dalawa eh. So hindi ko alam kung may oras sila. Tatanong natin. I just want to check up my car and change the tire from winter tire to summer tire. Yeah. Battery. Ayan, ewan ko lang kung pero daming battery dito. Ayan, habang inaantay natin na matapos yung mekaniko. Yan, kasi nag-aayos pa siya. Meron pang dalawa kasi. Ito, I think matatapos na to. Ewan ko lang. Meron akong experience that time na winter nun eh. Sobrang lamig. Hindi ko alam kung umabot yata ng almost papunta na ata ng mga 40 ganun nung time na yon. Tapos ang lamig, yung sasakyan ko talagang hindi na umandar. So nangyari na dead yung battery. So ini-start ko naman siya. Pwede pa yung battery. So ibig sabihin pwede pa yung battery hanggang sa bigla na lang huminto. Unti-unting namamatay yung sasakyan hanggang sa wala nang ilaw, yung mga dashboard, wala na ganun. Tapos hindi ko na mapaandar. Ang nangyari, ang sabi ng mga kasama, regulator daw. Ay, alternator pala. Alternator yung problema. So, diwan ko, kinabukasan ko na kinuha yung sasakyan. Pinajump namin hanggang sa nag-start naman nung una, pero nung sumunod, wala na talaga. So sabi, alternator nga talaga. Nagpalit ako ng alternator. At the same time, na-dead yung cell ko. Ay, na-dead yung cell. Sorry, mali. Na-dead yung yung battery ng sasakyan yan. So, ayun, pinagawa ko dito. Dito, pinahila ko sa may-ari dito. Palit ng alternator, bagong battery. Medyo mahal din ang bayad. Sa totoo lang. Nagulat ako. Malaki yung bayad. So, pagka mga ganang sitwasyon, siguraduhin na yung battery malakas talaga. Kasi hindi natin masasabi na bigla na lang pagka mga ganong malamig ang panahon, hindi natin malalaman na baka tumirik din yung sasakyan at tuminto, hindi umandar, mga ganun. Anyway, sinabihan na ako noon before yung sasakyan ko na palitan mo na yung battery. Kaso hindi ako gumalaw hanggang sa nagkaroon nga ng malamig na tempo ng panahon nung time na yun at talagang hindi kinaya. Anyways, siguro kinaya ng battery pero yung talang alternator niya talaga ang bumigay. Tapos nadamay na yung battery. Yun. Or ewan ko. Malaki-laki rin yung yung nabayaran kong pagpapaayos ng sasakyan dito noon. So, yun, mahirap din. Magastos din ang magpaayos kahit second hand nga lang din yung sasakyan ko. Pero pagpapaayos, magastos din. Pero at least, nabago yung sakit. So, matatagalan na naman bago dumating yung time na yun. At least, may bago na.
hindi na siya magkakaproblema. So ang mangyayari siguro kung may ibang sasakit na naman na mararamdaman, lalabas, ganun na naman siguro. Eh di syempre, palitan na naman ng bagong pyesa, ganun. Pero nakakasave pa rin ako kasi hindi ako nagbabayad ng bi-weekly. Ang ano ko lang is yung insurance, and then yung syempre gasolina na rin. At tapos ito, pag mga ganitong panahon, magpapalit ka ng gulong. Kasi winter tire pa lang yung gulong ko. Umasa kasi ako dati na baka biglang mag-blizzard yun. Kaya nag-snow naman. Oo nga, yung time na yun nag-snow. So at least nagamit ko pa one time. Pero ngayon papalitan na natin kasi sure na to, hindi na talaga mag-iis na to. Sana magdilang anghel ako. Kaya ito mga gastos, papalitan ng gulong. Pero sabi nila, meron din mga gulong na talagang diretso na yung all season or all terrain. Di ako sure pero malalaman na. May mga nagsasabi kasi na hindi naman okay, mas okay pa rin yung ganito. Pero may experience ko rin yan pagdating ng panahon. You know, I lost this one while I'm on the road. I don't know. Fly out. Fly, yeah. That's why the rusty rim showed up. Yan yung pinalitan noon. Yan. Tapos ito yung bagong battery. Yan. Oh, dumi no? I think meron din naglilinis ng ganito eh. Yan. Tapos ito, change oil tayo. Papa-change oil. I thought my car is too much rusty now. My car is a 2005 Buick. Nahirapan siya kasi ewan ko lang. Kailan nung nagpalit ako ng chainsaw, nag-chainsaw ako dati. Matagal-tagal na rin, ilang buwan na. So kailangan na rin talagang mag-change oil. Hindi biyahe-biyahe ako ng malayo tapos mamaya baka biglang magka-problema. So mas mabuti na yung laging naka-condition yung sasakyan. Dirty? Yeah, too much dirty? Yeah, oil dirty. Oil dirty. Oh yeah. Matches? Huh? So where's the line? Yeah. That one should be Full. full. Yeah, full. And this is low. Low. So where am I now? I will show you just now. Hold on 1 second. Yep. Okay, so more than full. Okay, that's good. I'll start up. It is here. Oil level is here. Oh, so the oil level's Yeah. there. So it has oil. See? So it has oil. So it's still good? Yeah. Oh, see. Okay. So do you think the oil is still good, right? Yeah, good. So the brake is still good. What's the purpose for that? Antifreeze. Antifreeze. Right. That's for the radiator. To cool the radiator. To cool the radiator, right? Does it work? What? Your wipers work? Yeah, it's good. And do you think my glass is still here? The windshield? I have no idea. Yeah. So ang ginagawa mga tropa, chine-check na niya yung lahat ng mga fluid na dito sa sasakyan para mas safe. Ayan. Mas okay siya. Kanina yung change oil medyo sabi niya low, nasa low siya. So nasa risky part na siya. Medyo matagal-tagal na rin eh. Hindi ko na-check nung time na yun eh. Pero at least hindi siya napunta sa sobrang risky talaga. Yan. Yun ang kailangang gawin dito talaga pagka mga sasakyan, lalo na ito mga second hand, mga luma na yun ang talagang bantayan yung mga oil niya.
Kasi yan ang bumubuhay sa sasakyan eh. Kaya buti na lang hindi siya umabot sa ganun na sobrang risky. Yan. Yung side glass ko na yan, may crack na yan dito. Nakikita nyo mga may crack. Yung crack ng salamin ko na yan. Meron ng ano rito, meron ng salamin nasa loob. Na-order na dito, matagal na. Ito yung ano, salamin. Yan. Ito yung salamin ng sakyan ko. Palit na lang. Ayan, na-file ko na. At next year ulit. Ay, next year. Sa ano ulit? Next winter. Ayan. Gagamitin ulit natin. Ilalagay ulit natin yung winter tire. Dapat sa October, mga ganun. Buwan ng October dapat may lagay na kasi hindi natin malalaman kung dapat October 1 yan eh. Hindi kasi natin malalaman kung anong araw biglang babagsak ang snow. I'm not sure kung October 1 talaga, pero alam ko October yan. October ilalagay ang mga winter tire. Ganyan. Kasi sa amin dito bumabagsak ang snow ng last week ng October, first week ng mga November, ganun. Pero dapat October naka winter tire ka na. Ganun yun. Kanina nung magbabayad na ako sa talyer, tiningnan ko may gitong babayaran ko at saka napanganga. Kasi alam mo, eto sabi dito, oil change synthetic blend, tapos up to 5 liter with filter. Oil change nasa 80, yung 80 Canadian dollar yung nagastos ko. Mahal. Actually, chinek naman niya lahat ng liquid. Kinargahan yung radiator. Tapos yung change oil. $80. Mahal Tapos ito pa, yung tire. So, pagpalit ng tire, ano lang eh. Hindi naman simple siguro yun kasi mahirap din naman gawin yung mga yun, di ba? Maglagay ka lang, hindi naman yung papalitan yung rim, ilalagay yung goma. Hindi. So, pinalit lang yung gulong. Kasama na yung rim. $60. So matotal is nasa 140. Sagad na sagad as in 80 sagad. Wala nang butal. Tapos 60 wala nang butal. Ngayon, ang labas dito sa subtotal, service subtotal niya, may butal. 140.01. Ayun, nakapagtaka. Sabi ko, ano to? Ba't may 0.01? Eh wala namang butal yung ano, yung 80 at saka 60. So, inayaan ko na lang. Point cents lang. 1.0 cents lang naman yun. Yung tax niya is ano eh. Nasa disposal 3.50. Shop supply 7. Ano yung magadagdag dito? Parang naisip ko tuloy parang naguyo ako rito. Parang na-scam ako rito. Anyway, hindi naman sa pag rereklamo, reklamo rin talaga yun. Sa totoo lang. Hindi lang ako nagreklamo kanina kasi hinayaan ko na lang eh. Kasi ayoko naman ng masyadong magulo. Lots of taxes in Canada, sabi niya. Naisip ko tuloy, hindi na lang ata ako babalik. Hanap na lang ayata ako ng ibang mag-aayos sa sasakyan ko. Kasi hindi naman ganito dati nung nagpapalit ako ng gulong eh. Pinalitan yung gulong ng nasa winter tire. Hindi rin ganun kamahal eh. Ewan ko mahal. So ganun mga katropa, yung mahal din yung mga services na ganyan. Eh sa akin lang yung napuntahan ko siguro. Ewan ko lang sa ibang mga pagawa at paayusan ng sasakyan. Pero ganun pa rin, magme-maintenance ka pa rin, lalo na yung mga change oil, mga ganyan. Gagastos ka pa rin. Yun na lang kung marunong ka mag-change oil. Siguro pag-aaralan ko na rin paano mag-change oil. Tapos
siguro pag-aralan ko na rin kung paano palitan yung gulong para at least kahit pa paano ako na lang yung magpapalit ng gulong. Bibili na lang siguro ako ng mga kagamitan ko. Tapos, yan, change oil, pag-aaralan ko na rin siguro yan. Kasi first time kong magkaroon ng sasakyan eh. At unti-unti matututunan ko rin siguro yan kung paano i-maniobra yung mga bagay-bagay na kakailanganin. Katulad ng pagpalit ng gulong, pag mag-change ng season, tapos mag-change oil, ganun. Tapos magkakarga ng magre-refill ng mga brake fluid o ano dyan, o mga tubig sa radiator na ginawa. Ay, magastos din, no? Pero mas magastos yan pagka ano. Anyway, hindi naman sira yun eh. Hindi naman sira yun. Ano talaga yun? Maintenance talaga yun. Yung sira na nangyari is yung nangyaring dead cell yung battery ng sasakyan ko. Tapos nagpalit ng alternator yun. Yun yung sira talaga. So, buhat nung nakuha ko sa sasakyan, yun pa lang naman ang naano kong sira. Ano pa ba? Yung tumutunog noon, yung gear. Yun. Pangalawa na yun. So, yung gear, yung alternator, tsaka pag-change ng battery, yun pa lang ang naano sa sasakyan ko. Overall, wala pa namang masyado. Second hand po ang sasakyan ko. At yun lang po ang kaya ko ngayong i-provide na kunin. Kasi hindi ko po kayang kumuha ng hulugang sasakyan, yung mga brand new. Kasi sabi nga naman nila dito, pag kumuha ka ng sasakyan, paglabas yan ng kasa, papa na agad ng ano, yung magde-depreciate na. Tama ba yun? Magde-depreciate na agad o parang yung quality, ewan ko. The more you use, the more na bumababa yung quality or nagde-depreciate yung presyo ng sasakyan. So, yun naman ang sabi-sabi. Paliwanag lang po, comment lang po kayo kung bakit at bakit ganun ang nangyayari pag naglabas ka ng sasakyan from kasa, tapos ganun yung magiging quality ng sasakyan. Tama po ba kung ganun? So, comment lang po para magkaroon lang tayo ng ng idea kung bakit bumababa. So, sa akin, okay na ako sa second hand na sasakyan. Wala namang sakit ng ulong masyado yung sasakyan ko. Nadadala pa naman niya ako sa mga saan ko gustong puntahan. Yun lang, nagka-problema lang nung one time na talagang malamig dito. Saka na talagang na-dead cell yung battery ko. 2 beses na nangyari yun. Nung una, okay naman. Yung pangalawa, yun na. Talagang wala na. Nagpalit na. So, ito. Okay na naman. At biyahe-biyahe na naman tayo. So, baka sakaling tumagal pa ang aking sasakyan. At sana matagal pa yung aming pagsasama. So, yan. Kung iisipin nyo yung magastos bang magkaroon ng sasakyan dito, naman po magastos kasi may insurance, yan nga, sa maintenance niya, tapos yung mga accessories, kung marami kang gustong bilhin sa accessories, tapos ano pa, marami ba, maggagasolina ka syempre, tapos magpapalinis ka ng ng sasakyan, car wash, kasi dito I think bawal naman yata rito na mag-wisik-wisik ng tubig dito, at saka mahal din sa tubig. Mabayad ka ng tubig dito. Ewan ko lang, mahal. Pero para sa akin, hindi ko pa nagawa na subukan mag-washing dito sa amin. Pero pwede rin naman siguro. Pwede rin naman. Basta wag lang makita ng ibang tao. Yun lang. Baby, you give me ice and fire. At may langaw. Oh, show. Show. Langaw.